Posibleng maramdaman sa bansa ang epekto ng gulo sa Middle East sa mga susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Wala pang katiyakan pero posibleng 2 piso raw kada litro magiging taas presyo ng mga produktong petrolyo. At kaunay po niyan mga kapanayam natin, Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad. Director, good morning po. Good morning po sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Si Ivan po. Good morning sir. Thank you for joining us. Linawin muna natin ano ba ang dahilan ng big time oil price hike ngayong linggong ito? Ay yung tuloy-tuloy din ho na pangamba dun sa, kahit po ang naging basis niyan ay nag-end dun sa trading price ng February 27, atake ho, actual attack ay nung sa February 28. 28, yes. Yan ho naging impact ng adjustment ngayon. Pero hindi na ho isolated yung period na yan. Talagang nandun na yung pangamba. Yes. At masasabi natin na malaking factor sa naging increase din natin yung nangyayaring gulo dun sa Middle East area. So far this year, halos linggo-linggo po yung nagiging pagtaas o linggo-linggo nga yung pagtaas. Ngayon po, nagkaroon na nga ng aktual na pag-atake. May kaguluhan ngayon sa Middle East. Sa tingin po ninyo sa forecast, wala na bang makakapigil sa pagtuloy-tuloy nito mga oil price hike, Director? Dahil na nga dun sa posibleng mga delay ng deliveries from Middle East dahil yung Strait of Hormuz, mukhang ang report to na prevailing ngayon ay nag-a-avoid at nagko-caution yung mga shipping company dyan na tuloy-tuloy na kumuha ng Middle East oil export. Ang problema ho dyan, malakihan ho yan, around 16 to 17 million barrels per day. Okay. So, kung Iran lang ho, isolated lang, napakaliit, 1.71 million barrels per day, mga more than just a little more than 1%, mga 1.61% ng global supply. So, hindi ho gaano kung isolated lang kay Iran. But this one, ang problema ho, hindi mailabas yung export. Kung ayaw muna ng mga vessel magdumaan dyan sa Strait of Hormuz. Temporarily, no? So, ayaw naman natin sabihin na ayaw na nila mag-export. Walang may gusto, lahat may gusto mag-export. Nag-a-avoid lang sa problema doon sa shipping, no? But this one will impact doon sa price. So, ang atin lang ho dyan magiging estimate for the meantime is baka mga around 30 centavo to 50 centavo ang impact per US dollar increase. So, yun ho ang antabayanan natin this week. Kasi last week, ganun nga ho ang naging adjustment, a little more than 1 peso sa diesel at almost 2 pesos sa gasoline. But this time, titingnan ho natin talaga ngayon kasi this is after the February 28. Ito ho nababanggit na 2 pesos per liter, Director. How accurate is this? Yung 2 pesos, yun ho yung sa projection na aabot lang ho ng 10 US dollar per barrel ang increase. Kung umabot ho ng 20, for example, madodoble ho yan. So, 30 centavo to 50 centavo, baka instead, sa doble na yan, baka sa 10 US dollar, baka 3 pesos to 5 pesos. Naku po. Nangyari na ho yung adjustment ngayon. Let's see kung aabot pa ho ng more than pa. Kasi mga ang increase last week na impact na implement ngayon is nasa almost 3 US dollar na increase. So may pinag-uusapan pa tayong 7 US dollar kung aabot ng 10 at kung sana hindi umabot ng 20 US dollar ang Naku, increase. wag naman po sana. Pag umabot to ng 20, hindi na ho. Magkakaroon pa ho tayo ng probably 7 to 10 peso per liter na magiging increase. Nako. Director, nabanggit niyo ho kanina yung sitwasyon sa Strait of Hormuz. Nababanggit ho natin yung posibilidad na tumaas ang presyo, pero yung supply ho kaya, wala ho bang threat na magkaroon tayo ng kakulangan sa supply? Well, ang naging experience natin, like yung Ukraine-Russia, mayroong displacement na mangyayari. For example, temporarily, hindi kukuha dun sa Middle East. Yes. Mag-aagawan yan dito sa US, Canada, South America, and then dito sa Africa, no? Yun naman ang mga alternative sources ng supply. Of course, tataas ang price. That's the problem. At marami ho kasi, just like in Ukraine, Russia,
conflict, ang nawawalang supply na yan ay napupunuan ng mga inventories ng mga suppliers. Yes. So, meron ho tayong mga inventories dyan, mga naka-ready na. Pero, of course, magpe-presyo yan, magiging spot pricing yan. Aha. Nagmamadali na ho ang mga buyers na to temporarily makakuha ng supply. So, magiging spot. So, meron, yung spot yun ang may mga increases. meron at merong supply, yun nga lang po, mataas talaga ang presyo, no? Direktor, meron ba tayong update mula dun sa emergency meeting na ipinatawag ng DOE kahapon at ng mga oil companies? Well, kahapon ang sinasabi is there will be a close coordination, monitoring for the coming week, no? This week and then probably the next 2 weeks. In fact, baka mag-propose na kami uli ng another meeting this week para mapag-usapan yung staggered implementation ng kung magkakaroon talaga ng malakihang increase. So far ngayon, ang estimate ho natin, may increase na first day of trading ng 5 to 10 pesos per liter ang impact nung first trading pa lang na adjustment nung MAP price. So, pag-usapan ho talaga, baka on Wednesday magpatawag na ho uli kami with the oil companies para ma-ready na ho yung usapin dun sa staggered implementation ng increases. Panghuli na lamang po, yung fuel subsidy kaya, ano na hong pinag-uusapan natin tungkol dito? Well, sa fuel subsidy, no, ito'y naibigay naman under GAA doon sa ibang departamento, no. One for the Department of Transport, the other is the Department of Agriculture. So, I think may mga issuances sila ng public release Aha. to the media na meron silang inaayos na nila yung nagre-ready sila doon sa trigger. At of course, baka kung aabot ho, for example, ang Dubai ho ngayon ay umaabot na ho ng 80.80. Kasi ang ibig sabihin doon sa GAA kasi, Sir Ivan, is na kailangan ho $80 per barrel, ano po? Na aabot ng 80 Aha. US dollar per barrel. Average for 1 month yung, okay. yung nasa batas eh. Dubai crude po yan based on MAP. Aha. So, sa ngayon, nasaan po siya? Nagre-ready lang ho sila. Nagre-ready lang ho sila kasi baka ma-certify namin for the whole month of March. Aha. Na, nag-average nga ng 80 at yun ang trigger doon sa pag-release nila ng subsidy. Direktor, maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong umaga. Patuloy po kami makikibalita sa inyo at talagang tinututukan ang magiging epekto niyan yung sa presyo ng ating mga produktong petrolyo. Thank you, sir. Magandang umaga ulit. Nakausap po natin DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.